Bilyon-bilyong piso ang kinita mula sa mga solar company, pero bilyon-bilyong piso rin ang multa na hinaharap ngayon ng kumpanyang pagmamay-ari ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Sentro ng mga tanong ngayon ang pinagmulan ng mga kumpanya ni Leviste at kung sapat ba ang ginawa niyang hakbang para mag-divest sa mga ito. April 2014 nang narehistro sa Securities and Exchange Commission ang Solar Philippines Power Project Holdings Inc. o SPPPHI, kung saan nakalista bilang beneficial owner with 100% ownership si Leandro Legarda Leviste na nooy 21 years old pa lang. May authorized capital stock ang kumpanya o stock na pwedeng pamahagi na 100 million pesos. Ang amount subscribed o pinangakong perang ilalabas noon ni Leviste ay nasa 24.999 million pesos at amount na paid in o nabayaran na niya ay nasa higit 6.241 million pesos. Tig-piso lang ang amount subscribed at tig-isa lang din ang share ng apat na iba pang mga nakalista na original incorporator ng kumpanya. Isa sa nakalista rito noon, si Amena F. Pangandaman, na kalaunay nagtrabaho sa Committee on Finance ng Senado nang maging chair nito ang ina ni Leviste na si Senador Loren Legarda mula October 2015 hanggang June 2016 at naging budget secretary ng Marcos Jr. Administration hanggang sa nagbitiw kamakailan kasunod ng flood control at budget controversy. As of 2021 na filing nito, 100 million pesos na ang nakalistang paid-up capital ng kumpanya. At halos ganoon din ang amount paid ni Leviste. 100% owned pa rin ito ni Leviste habang tig-isa pa rin ang share ng dalawang iba pang nakalistang shareholder. May halos 3 billion investment na corporate funds ito sa ibang korporasyon. At si Leviste pa rin ang 100% beneficial owner. Present ang pinakamatataas na opisyal ng bansa sa mga project launching ng kumpanya. Mula kay President Noynoy Aquino at President Rodrigo Duterte. Pero ito ngayon ang kumpanyang pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 billion pesos dahil bigo umanong tuparin ang mga commitment para sa solar energy. Hindi pa binibitiwan ni Leviste ang Solar Philippines Project Holdings Inc. Base na rin sa kanyang sinabi sa interview sa On Point ng Bilyonaryo News Channel. Who owns Solar Philippines? Me. Okay. So meron pa ho yun. You own Solar Philippines and because Solar Philippines has shares in SPNEC, kaya po parte pa rin po kayo nun. Pero para kay Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon, importanteng mag-divest pa rin si Leviste para maiwasan ang conflict of interest sa industriyang regulated ng gobyerno, alinsunod na rin sa Republic Act 6713. Very important lang ho, critical on conflict of interest, yung pong kanya admission na meron pa rin ho siyang controlling interest doon po sa Solar Philippines. Kasi ang totoo po, even if you say na you are not involved in the day-to-day operations of a particular regulated entity, pero you're still the controlling interest there, edi syempre may conflict of interest pa rin ho yun. Kasi basically, if you are the owner of an entity, kung ano man ho yung gawin ng mga day-to-day leadership team, for example, pwede mo ho yung pwede mo ho yung baliktarin at palitan bilang controlling interest doon. So, ibig sabihin, magpapa-meeting ka lang halimbawa ng board of directors, pwedeng palitan yung po management team kung ikaw po yung controlling interest. Maraming nakalistang subsidiary o affiliate noon ang SPPPHI. Higit 20 laman ang pangalan ng lugar kung saan may project ang kumpanya. Isa na rito ang Solar Philippines Nueva Ecija Corporation o SPNEC na itinayo ni Leviste noong November 2016 bilang Renewable Energy Power Generation Company. Naging listed company sa Philippine Stock Exchange noong December 2021 kung saan ipinagmalaki pa noon si Leviste bilang youngest ever chairman, president at CEO of a Philippine-listed company. 28 years old noon si Leviste. Napalitan ang pangalan ng kumpanya bilang SP New Energy Corporation noong October 2022. Ang shares ng kumpanyang ito ang binili ng Meralco Power Gen Corporation o MGen. March 2023, nang mag-invest ng 2 billion ang Metro Pacific Investments Corp ni MVP sa SPNEC.
September 2024, bumili ng dagdag na shares ang Meralco Power Gen Corp o MGen led by MVP worth 7.5 billion pesos para umakyat sa 50.5% ang stake ng kumpanya sa SPNEC para sa total investment worth 27.9 billion. Present pa si Pangulong Bongbong Marcos para sa groundbreaking ng proyekto ng kumpanya sa Nueva Ecija noong 2024 kung saan present din ang mag-inang Legarda Leviste. Kasunod ng pagkapanalo bilang Batangas Congressman October 2025, inanunsyo ni Leviste na naibenta niya ang karagdagang 10.83 billion shares ng kumpanya sa Meralco sa halagang 13.76 billion pesos sa pamamagitan ng block sale sa Philippine Stock Exchange. Idagdag ang naunang naibentang shares sa halagang 4.5 billion pesos, kumita ng 18.26 billion pesos si Leviste. As of October 2025, ayon sa General Information Sheet ng kumpanya, ang SPNEC ay 69.25% owned ng MGen Renewable Energy Inc. May 11.75% ownership pa rin ang Solar Philippines Project Holdings Inc. ni Leviste, habang may 2.3% ang Metro Pacific Investments Corporation at Pamulina Wen Holdings Corporation na 75% ng outstanding capital stock ay pag-aari ni Leviste. Sa kabila ng divestment, tumatayong Vice Chairman o Member of the Board pa rin ng SPNEC si Leviste, habang Chairman si MVP. Bagamat sinabi ni Leviste sa On Point ng Billionaire News Channel na wala na umano siyang kinalaman sa day-to-day operations ng kumpanya. Ang sinabi ni Leviste na sarado na ay ang Solar Para sa Bayan Corporation na nabigyan ng 25-year franchise ng Kongreso para mag-distribute ng kuryente sa mga underserved o malalayong lugar sa pamamagitan ng Republic Act 11357 na pinirmahan noong July 31, 2019 ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte habang miyembro naman noon ng Kongreso ang ina ni Leviste. Base sa amended General Information Sheet ng Solar Para sa Bayan na final sa SEC August of 2025, nailipat na ang shares ni Leviste sa kasama sa kumpanya na si Hazel Lafuerte Buencamino na member of the board din ng SPNEC kasama ni Leviste sa Solar Philippines. Dati siyang nagsilbi bilang appointment secretary sa tanggapan ni Senador Legarda. Question ngayon kung nasunod din ang requirement ng prangkisa na kailangang may approval ng Kongreso ang paglipat ng controlling interest ng kumpanya. Kung hindi, ay ituturing na itong revoke. Congressman Leviste and Solar Para sa Bayan will have to contend with the two situations that actually occurred after the franchise was granted, which is first yung pong pagiging non-operational po ng kanila pong prangkisa over the course of more than 4 years like what he stated. And secondly, yung pong pag-transfer ng kanya pong shares without congressional approval. So yung dalawang bagay lang po na yan, automatically revoked na agad yung pong prangkisa pong ito. Sunod na aabangan ang magiging hakbang ng House Committee on Legislative Franchises tungkol dito. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.